Mapagpalang araw sa lahat, share ko lang sa inyo tong floating font na ginawa natin. Bali, ito po yung pinaka-original na font na pinagkuha na natin o ginaya natin. Tapos, inedit ko pa yan. Bali, nung pinrint ko na siya, iba na po yung itsura. Kasi ang importante lang na gagawin ko dyan o yung kailangan kong makuha lang dyan ay yung pinaka itsura ng font. So yung mga detail niyan sa loob, diniskartehan ko na lang, nilaro ko na lang yung mga detalye niyan. Tapos nilagyan natin ng shadow para magmukha siyang nakalutang. So dito ang gamit kong needle, ang gamit natin dyan 5RL para sa lining. Tapos sa shading naman gumamit tayo ng 7 Magnum. So dito sa font na to, meron tayong mga solid line, solid na black ang ginamit natin. Meron din naman tayong mga blinad line. So ito yung mga pang ibabaw na line o yung mga gilid nung font sa taas tsaka sa kaliwang gilid. Yan po yung mga blinad line natin, para magkaroon tayo ng guide, kasi malaki yung posibilidad na maburahan tayo ng stencil. Kasi pag nagtatato talaga, katagalan, kakapunas natin, nabuburahan talaga tayo ng stencil. So eto, gamit ko na dito 7 Magnum. Yung kasi yung size na sasakto dun sa sinishade natin na detalye. Kung mas malaki naman po yung ginawa yung mga font, pwede naman tayong gumamit ng mas malaking size, kagaya ng mga 9M1 o kaya 11 o mas malaki pa. So dito sa pinaka shadow niya o yung anino niya, ang gamit ko po dito na kulay is brown, tapos nagmix po tayo sa wash. Kasi mas gusto ko po yung shadow, kahit sa hindi po ang ginagawa ko, pag gumagawa ko ng shadow, hinahaluan ko talaga ng brown para pag nag-healed siya, hindi siya totally na kulay gray lang o black lang. Gusto ko may mix ng brown. So dito tinatapos na natin yung unang letter, yung pinaka first letter niya. Titignan ko kung ano yung kalalabasan nung ginagawa nating font. Bali dito sa pinaka font niya, ang kinulay natin is dark turquoise. Tapos meron tayong light turquoise, tapos white. Yun po yung mga kombinasyon na ginamit ko dito sa font na to, bukod sa black at saka dun sa brown at saka wash na pinang shadow natin. So meron mga part dito na kailangan medyo light. Yan po yung light turquoise na ginamit natin. Kung wala tayong light turquoise at meron tayong dark turquoise, pwede tayong mag-mix gamit ang white at saka yung dark turquoise para makagawa tayo ng turquoise. O kaya pwede rin namang gumawa tayo ng ibang kulay. Halimbawa dark red o kaya red o kaya yellow, golden yellow. Ganun lang, parang magkatabing kulay lang yung kukunin natin para buo siyang tignan. Hindi pangit yung transition niya kapag gumawa tayo ng mga ganitong klaseng font. Tapos bali ang white natin ng magpapaganda at saka yung magpapalabas ng mga detalye na ginawa natin. So itong detail nito na ginawa ko dito, sarili kong diskarte. Wala na tayong pinagayahan, kumbaga imagination na lang din natin kung paano natin lalaruin o mas mapapaganda itong font o yung mga ibang pyesa na ginagawa natin. Kasi kailangan talaga din natin minsan mas lawakan natin yung isip natin, mas mag-explore tayo para mas makagawa tayo ng mas magandang mga tattoo at mas ma-improve pa natin yung skills natin bilang isang tattoo artist. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana may naibahagi ako sa inyong maiksing kaalaman. Pa-subscribe ng ating YouTube channel, Nads Galarpe Tattoo. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, maraming salamat.